I mean, because I look at him as a kid, yung parang mukha siyang bata, but he's so full of wisdom, knowledge, ganon. Parang, lagi ko nga sinasabi sa kanya, siguro old soul ka, ganon. He reminds me of so many directors na wala na ngayon. Parang, para kang si Direk Wen, para kang si Yalmi, ganon. Parang kang si Lino Bro, parang ang dami niyang yung ganon, influences. Maybe because while he was growing up, talagang nanonood siya ng mga pelikula. So makikita mo yung mga influences ng iba-ibang filmmakers, na masters natin in the past, na yun, gustong-gusto ko siya. And I hope that this is not the last film. And how was the experience yung pagkipagtrabaho mo sa hashtag? Ay, masaya. Oo, First time din? First time ko sila lahat. Napakamagalang ng mga hashtags, pati yung sila guwapings, okay? Tas parang tawanan lang na tawanan sa set. Magalang kasi ako yung pinakamatanda, obviously. So, they would always aalalayan ka, yung gano'n. Tapos, pag nag-e-eksena kami, alam mo yung higayan, gano'n, grabing respeto sa isa't isa. And I'm so happy to see them na yung napanood ko na ang husay nila. Andun pa rin yung especially sa guwapings and also the hashtags. Nico is, kasi syempre nag-aado rin ako, galing ni Nico. Special sa Gero. And even Kit, and even sila, lahat sila. Yun. Of course, kasi depende naman doon sa character pero naiyak ako doon sa... Oo, ang galing-galing mo rin. Kay Nico, ako doon. Antig ang damdamin ko. Normally, hindi po ako naiiyak pag nanonood ako ng kasali ko. Pero ito na-touch ako. And I hope ganun din ang epekto sa mga audience na manonood. During the casting ba, na-consider si Jo Marie? Kasi siya yung isa sa original cast ng Guwapings. Hindi, kasali siya dapat, pero I don't know if it's schedule or what, na hindi na siya available. Something like that. Kaya pumasok si Jo. Narinig ko lang. Yun. Okay. Masayang experience. Masayang experience. Tsaka ibang Rubirois din dito. Kumpara sa mga napanood namin, sa mga linlang. Pero ngayon nga sabi ko ganyan, okay, parang ang dami ko ring notes sa sarili ko. Next time, I know how to do better when it's done. Kasi si Direk, kita mo mabilis, parang gano'n, fast-paced, and he's really, paano siya mag-isip. Ganun din pala yung pelikula niya. Okay? So, I would know better next time. If it's still a comedy. Basta ako nag-enjoy ako. Pero sa mga nakapanood, parang may napansin lang na parang may komentaryo din ito sa sinasabi tungkol sa simbahan. Correct. Yung parang irony ng yung madasalin. Natutuon namang madasalin siya, yung karakter si Tita. Pero punong-puno ng mura ng mura. Yung parang yung irony na gano'n. Ang dami naman dyan kasi simba pa lang, biglang pagdating ng bahay. Alam mo yung gano'n. So, komentaryo din siya doon sa mga totoong tao na dala ng hirap, dala ng mga pinagdadaanan. Minsan, kahit nabuo naman yung faith and sa Panginoon, hindi maiwasan na pagdadasal pa lang nagkakasala na. And how do you think na magre-react yung mga nakapanood nito, especially yung mga saradong Katoliko? Ako, kasi ako sarado ako Katoliko, although hindi ako ganun ka-religious. Totoo siya para sa akin. Totoo ako, parang medyo reflection, parang mapapaisip ka. Because maybe hindi, parang ito nga, syempre, to the extreme to na habang nagdadasal o pagkadasal, mura agad. Ano lang yon, it's just like a metaphor, di ba? Pero sa totoong buhay, merong ibang di ba? Kunwari nagdasal. Kahit naman mga nagdadasal, kahit siguro man parang sino kayo muna kung, I mean ganon. So, pinakita dito yung lahat ng kahit na makasalanan, halimbawa, quote-unquote makasalanan, but your faith in kung sino pinaniniwalaan mo, if it's God, if it's Mother Mary, andoon, ganon. But dahil dala ng pinagdadaanan mong hirap, ganon, kagaya yun ang hold up siya, hindi niya sinasadya, di ba? Yun, pinanindigan na lang niya. And yet, yun, coming from love, coming from yung ng guidance ng Mother Mary, di ba? At saka yung, di ba, yung doon na ipagpapalit niya si Mother Mary, parang pag desperate ka, pag mahal na mahal mo at hindi mo matanggap na mawawala, ano-anong trade-offs na ginagawa mo kay God To me, sa akin, yun. Namatay yung kapatid ko.
And how would you take yung eksena na pagkatapos mo mag-hold up, nag-drop ka dun sa iglesia? Actually, Iglesia sa ni Cristo na medyo church. ano yun what's this? Ano yun, hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Yung available nung, kasi sa main thoroughfare yung Thoroughfare. pinag-shippingan namin. So, dun na nahinto. Tapos pagkita namin, parang wow, parang simbahan pala sa likod. Iglesia ni Cristo. Oo, ang kumbaga sa shooting, parang dito tayo sa may dito, at sa may batong ito, sa may, sa may bangketang ito. Ganun lang. Nung natapos na yung shooting, kasi madalian, kasi dami ng it's a busy street. Ay, may simbahan sa likod. Ang ganda, nagkaroon ng meaning yung gano'n, no? Ako, sana maraming iglesia manood. Ako yung naisip ko ngayon. Kasi at the background, di ba, yung gano'n, yung pananalig ng mga kapatid sa gano'n. Ang ganda-ganda ng shot niya na, mahaba pa yun pero na siguro no more time. Nagdrama-drama pa ako doon gano'n. Na malayo dapat pa yung lalakaran ko, pero yun nga, ang nakuha na lang merong background ng Iglesia ni Cristo. Na sa akin ang doon, mapa-Katoliko, mapa-Iglesia, we all commit sins, but we also all believe in in our Savior, the Savior. Thank you. Congrats. Thank you. Iba naman tayo. Dun sa yung series mo kay Nicole Kidman. Would you expect na mapanood to? Alright, The Expats, directed by Lulu Wang, starring Nicole Kidman, Ji Young Lee, and Sarah Yu. Sila yung mga tatlong bidang babae. Will be shown finally on January, produced by Amazon Prime. Wow. It's going to be shown sa Prime Video starting January 26, 2024. Wow. Ganun lang muna. Pero tapos na siya? Tapos na, mag-premiere na lang. Wow. Next year. Sana maimbita ako. Oo, syempre. Sige, para makita kami ni ate dito. Oo. Iba daw, Lakalit. ate. Iba na talaga. Ano masasabi mo, Obi, na ngayon parang pinagkukumpara kayo ni Jolie De Leon? Alam mo, parang inevitable yun na ma-compare dahil yung parehong Pilipinas, tapos parehong pinagpala kami na landed into projects, Hollywood projects. Ay, hindi. Yung sa kanya, hindi pa nga Hollywood sa paano yun? Sa Cannes, right? Yeah. Tapos kinuha ng Hollywood. And she had several nominations yata, ganon. Ako, I'm so happy for her. And I think hindi katakataka na ma-compare dahil of course nauna siyang parang she paved the way. Pero while she was doing that, tinatapos ko naman tong sa akin ang tingin ko doon, ang take ko, hindi ba maganda yon? Sana sunod-sunod na marami ng ibang Pilipino, Pilipina ang i-recognize ng not just Hollywood but other international productions. Nagkatrabaho na ba kayo, Dolly? Sa Dirty Linen but We're Not Together. Okay. Hindi kami magka-extend. Doon ko rin siya unang nakilala. Oo, hindi pala kami nagkakatrabaho pa dati. Yun. So maganda sana makast mo kayo sa isang movie, isang project together. Sana, malay natin. You can never can tell. Thank you. Thank you sa inyo. Thank you.